noon di gumaling ang kanya anak. Ito, mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapapalang araw po sa inyong lahat. Si Padre George Lemaitre, isang paring taga-Belgium, nakita po niya yung mga calculation ni Albert Einstein. Tapos gumawa din siya ng kanyang sariling calculation. At ang kanyang conclusion, may simula ang sansinukob. The universe had a beginning. Sa simula, hindi naniwala sa kanya si Einstein. Pero noong may mga teleskopyo ng malalaki, tapos nakita na tama ang mathematics ni Father George Lemaitre. Kasi napatunayan ng teleskopyo sa Mount Palomar noong matagal na, lumalayo sa bawat isa ang mga galaxy. Yung nakikita natin, akala natin pinpoints of light, galaxies yan. Bilyon-bilyong mga bituin yan. At lumalayo sa isa't isa. Kaya sabi ni Father George Lemaitre, kung lumalayo sila ngayon, patuloy na lumalayo, may panahon na malapit yan sila. At sa kanyang calculation, napakaliit ang simula ng mundo, tinatawag na singularity. Sumabog yon, tinawag na Big Bang. Calculation pa ng mga scientist. The universe had a beginning 13.78 billion years ago. They can pinpoint the beginning. In the beginning, God created the heavens and the earth. Makikita din natin, yung sansinukob, it's made of the same material. Titignan nila sa kanilang teleskopyo, makikita nila sa spectrograph na doon din may hydrogen, may helium, may carbon. Nakikita nila, sumasabog din pagkaraan ng bilyong taon, sumasabog yung mga bituin. At mas heavier elements ang nangyayari, nagiging iron, nagiging calcium. Ang ating katawan, lahat tayo. Maski taga-Tiro ka pa, taga-Sidon ka, taga-Kanaan ka, taga-Argentina ka, taga-Ghana ka, may calcium, may iron, may phosphorus. Galing sa mga bituin na hindi na natin ma-imagine gaano katagal, sumabog at nagkaroon ng heavier elements. Ano ang aking punto? Ang aking punto ganito. Napatunayan ng science na yung punto ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon ay tama. Tinesting niya yung babae. Gusto niyang marinig ng kanyang mga apostoli. Kasi yung mga taga-Israel, yung mga kasama ang kanyang mga apostol, sinasabi, sa mga tupang naliligaw lang ng sambahayan ng Israel, sinugo ang Mesiyas. Tapos, ang sinasabi pa ng mga taga-Israel, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Aso ang pagtingin nila doon sa mga hindi taga-Israel, sa mga hindi Hudyo. Kaya pinagaling ni Jesus ang anak ng babae at sinabi, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ng ang hinihiling mo. Napapatunayan ng science. Kayong mga bata-bata pa, kayong mga millennials at saka Generation Z, napatunayan ng science, may simula ang mundong, ang sansinukob, ang universe. It's made out of the same stuff, and our bodies is made up of the same electrons and protons like the rest of the universe. And that's why, kung hindi tayo maniniwala sa Diyos, na nagsabi, treat everyone as your brothers and sisters, wala tayong ibang masabi daw. Dahil napapatunayan din ng science.
Pero, tuloy pa rin tayo ngayon. Walang pakialam ang science. Walang pakialam ang utos ng Diyos. Tuloy pa tayo na nilalait ang iba dahil hindi natin sila kalahi. May mga joke pa tayo noon sa mga mangyan. Minsan yung mga insik noon, nung panahon pa ako, maliit pa ako, sabi hindi tao yan. Ginagawa din natin yung ginagawa ng mga taga-Israel. Kulay ng balat. Yung mga Pilipino, nahihiya dahil pango sila. Gusto nila yung matulis na ilong. Tayo'y mga Pinoy, hindi tayo kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. May dahilan yan. Napapatunayan ng science na may dahilan kung bakit ganyan ang kulay ng balat mo, bakit hindi matangos yung ilong mo, bakit kulot ang buhok mo, bakit yelo ang buhok ng iba. Ang mensahe ng mga pagbasa ngayon ay dapat tatawaging bahay, dalanginan ng lahat ng bansa, itong buong sansinukob, itong daigdig na ginawa ng Diyos. At sabi ni San Pablo, hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kaniyang awa. Sa lahat sa kanila. Hindi sinabing ipadama lang sa mga taga-Israel. Hindi ang mga taga-Israel lang ang maliligtas. Hindi yung mga iglesia ni Kristo lang ang maliligtas. Lahat ng may pananampalataya, anuman ang kulay ng kanilang balat, anuman ang kanilang estado sa buhay, kung nakatira sila sa Forbes Park o nasa slums sa Kulyat, pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa kanila. Walang taga-Tiro, walang taga-Sidon, walang taga-Canaanea. Dahil lahat may karapatan. Ngayon pa, napapatunayan din natin yung sinabi ni Pope Francis, Laudato Si, on care for our common home. Itong daigdig na binigay ng Diyos, ito ang tahanan nating lahat. Dito rin natin siya sasambahin, pasalamatan na buhay pa tayo. Hinihiling natin na sana mawala na itong COVID-19 kasi grabe na ang perwisyo. Mamamatay na sa gutom yung iba dahil pang 5 buwan na nag-lockdown. Pero kung hindi tayo iisang mundo, kung walang eroplano, yung mga taga-China na pumunta rito at hawahan tayo, walang COVID. Hindi natin pinagbawalan. Hanggang ngayon. Nakakahiya daw. Baka magalit sa atin, baka sasama ang loob. Andyan tayo ngayon. Number 1 sa Southeast Asia. At anong dahilan din yan? Nagka-COVID tayo dahil sinasalakay natin yung tirahan ng mga hayop yung kanilang habitat. May mga virus yan dyan. Yung mga hayop, milyong taon na silang nakikisama dyan, hindi sila tinatamaan ng mga COVID at saka Ebola at saka kung ano. Tayo, sinasalakay natin Mabubuhay naman sana tayo. Gusto natin putulin lahat yung puno. Gusto natin miminahin lahat yung mga mineral sa sinapupunan ni Inang Daigdig. Ang ating pagkagahaman din ang dahilan. Babalik tayo sa aral ng mga pagbasa ngayon. Bawat tao may dangal. Hindi sinusukat ang dangal na yan kung taga-Tiro ba siya o taga-Sidon. Hindi sinusukat ang dangal na yan kung nakatira ba siya sa Forbes Park o sa slums ng Kulyat. Kung ano ang alam niya, kung nag-PhD ba siya o illiterate siya, walang kinalaman niyan. Yun ang
Dapat ang mga batas ng Pilipinas umaayon din dyan. Dahil ang ating saligang batas, kinikilala ang kadakilaan at dangal ng bawat tao. Hindi yung iilan lang. Sana pagdating ng vaccine, uunahin yung mga mahirap, hindi yung taga Forbes Park. Kasi sila makapagbayad, baka mahal yan. Pero sa aking palagay, doon testingin sa mga mahirap yan. Pag hindi patiya, ang injeksyonan yan, yung mga maralita. Pag tiyak na, at saka maliligtas lang yung mga mayaman. Balik tayo sa Ebanghelyo. Hindi sa Tiro, hindi sa Sidon, hindi sa Kanaan. Ang kaligtasan, nasa laki ng pananampalataya. At ang pananampalatayang yan, dapat makikita sa pamumuhay mo. Sasabihin mong, sumasampalataya ka sa Diyos, tapos may buhay na walang hanggan, tapos taga-PhilHealth ka, bilyon ninanakaw mo. Ngayon, naglalaway na naman yung iba dahil 2.4 billion ang digital devices, mga laptops at tablets na bibilhin ng Quezon City. Uunahin nila yan para kikita sila. Walang pera para sa training ng teacher, walang pera para sa digital content, basta kumita sila. Pagkatapos sasabihin, bawat tao may dangal, nakalagay sa banal na kasulatan, nakalagay sa saligang batas ng Pilipinas, pero inuuna nila yung kanilang sarili. Paparusahan tayo ng Diyos pag hindi natin sinasabuhay yung ating pananampalataya. May pananagutan tayo, binigyan tayo ng isip at puso para makita ang katotohanan na baliwala ang yaman mo, baliwala ang doctorate mo, baliwala yung puti mong balat. Sa pananampalataya, nakikita ang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon ngayon na maisabuhay natin ang ating pananampalataya. Tanggalin na natin yung panlalait sa ibang mga tao na akala natin iba sa atin dahil pare-pareho tayo. Sa ubod ng ating pagkatao, isa lang ang ating katauhan. Manalangin tayo sa Panginoon na sana yung mga gumagawa ng desisyon ay papanigan ang tunay na dangal ng bawat tao. Nagsitayo tayong lahat ngayon, pahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos na walang kinikilingan at nangangako sa atin ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay